Inalunsad na ng Department of Justice ang sarili nitong Human Rights Office at Gender and Development Special Protection Office. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, ang paglulunsad ng dalawang bagong tanggapan ay alinsunod sa Republic Act No. 9201 o ang National Human Rights Consciousness Week Act of 2002 na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa basic human rights mula December 4 hanggang December 10. Ayon sa kalihim, ang pagbubuo sa tanggapan na ito ay isang malinaw na panawagan sa pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao. Formal na inilunsad ang dalawang bagong opisina sa head office ng DOJ sa Ermita, Manila noong December. May update rin ang DOJ sa kaso ng kababayan natin. Ito, marami rin ang umaabang dahil lalong-lalo na kagagaling lang po dito ng Indonesian President, itong kay Mary Jane Veloso. Yes, tama ka dyan, Nina. Nangako ang Indonesian government na muling susuriin ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nahatulan ng kamatayan noong 2010 dahil sa umano'y drug trafficking. Isa ang kaso ni Veloso sa mga pinag-usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa naging pagbisita ng Indonesian leader sa bansa kamakailan. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan noong October 2010 sa pagdadala umano ng 2.6 kilograms ng heroin sa Indonesia. Gayunman, hindi natuloy ang nakatakdang pagbitay kay Veloso dahil noong 2015 napakaiusapan ng gobyerno ng Pilipinas. Patuloy ding nagbibigay ang gobyerno ng Pilipinas ng legal, consular at welfare assistance kay Veloso, kasama na ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Department of Justice sa kaso na isinampa laban sa kanyang mga recruiter. Kaugnay nito, ikinatuwa ng Commission on Human Rights o CHR ang bagong development sa kaso ni Veloso. Pinuri ng komisyon ang kagawaran sa pagtulong nito sa pamilya ni Veloso at payagan silang makipag-ugnayan sa gobyerno ng Indonesia. Umaasa ang CHR na magre-resulta ito ng paglaya at pagbalik sa kanyang pamilya. Itong pinaghahandaan ng DOJ Yusek Marge na pagbisita ng UN Special Rapporteur sa bansa. Ano ang detalye tungkol dito? Correct ka dyan, Nina. Naghahanda na ang DOJ para sa pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Irene Can. Bilang chairman ng Presidential Task Force on Media Security, si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla ay aktibong kabahagi sa pangangasiwa sa magiging pagbisita ng UN official. Ayon sa kalihim, ang pagbisitang ito ay isang makabuluhang pagkakataon upang patuloy na isulong ang karapatang pantao at seguridad ng media sa bansa. Isa rin daw itong pagkakataon upang ibahagi ang mga hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ni President Marcos Jr. na bumuo ng isang lipunan kung saan ang freedom of opinion and expression ay hindi lamang iginagalang, bagkus ay aktibong isinusulong. Nakatakdang makipagpulong si Justice Undersecretary Raul Vasquez kay Can kung saan inaasahang bibigyang diin ang mga hakbangin ng DOJ na nagpapatibay sa justice system ng bansa at kalayaan sa pagpapahayag.